Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba maganda magtrabaho dito sa Hong Kong as domestic helper? So, ito kasi yung medyo madali second or third sa pinaka madali na pasukin na bansa as domestic helper. First is Middle East, second is pwede Singapore, Taiwan, next is Hong Kong, and then next is China. Pero ang sahod sa China is nasa 50,000 ka. So sa 100 nga na tao, dalawa-tatlo lang yung may legal na documents doon. Lahat is parang ano lang, wala silang documents. Kaya pagka may nangyari, takbuhan talaga sila kapag naghuhulihan. Kasi bawal sa China ang helper. Dito lang sa Hong Kong pwede. And then, Malaysia pala, marami din palang mga OFW sa Malaysia. Kasi, libre lang din yung mga nila doon. And medyo nasa 25,000 yung sahod. Kasi yung mga kasama ko na nag-training nasa Malaysia, yung sa TESDA is nasa Malaysia sila ngayon. So, bakit maganda magtrabaho sa Hong Kong as domestic helper? Aside from medyo malaki nga yung sahod namin dito, ngayon is 34,000 na ata sila yung mga bagong sign ng contract. And then, yung mga bahay dito is maliliit lang. Bihira lang yung may dalawang palapag ng bahay. So, yung sa amin dito is maliit lang. Maliit. Yung kusina nga namin, kasya lang 3 tao. Ayan. So, aside from that, kahit maliit nga lang yung bahay namin, pero marami nga siyang trabaho. Natatapos ako alas 2 kasi mabagal din ako magtrabaho. And alam naman yun ng amo ko. As long as nakikita ka nilang nagtatrabaho is okay. Siguro depende sa amo. Yung amo ko is wala siyang problema as long as malinis yung bahay. Pagkain nila malinis, walang kadugyutan. And then, ang bata is naaalagaan ko. Kasi yung bata, gustong-gusto niya ako kahit nga parati kaming nag-aaway, parati kaming world war. So, gusto ako ng bata. Sabi nga niya, kailan ka mamamatay, Jen? Ewan ko yung bata na to, may ewan ko ang advance niya mag-isip. Sabi ko, siguro mga 33. Sabi niya, paano pag mamaynasan pa yan ni Day? Tawag niya sa Day si kamatayan si Day. Paano pag mamaynasan? Sige, magmaynas si Day ng ng 3, edi 28 na lang, mamamatay na ako. Sino magluluto? Sino mag-aalaga? Sino magsusuntok sa'yo? Ginaganon ko. Day! Masabi niya, can you please add 4 years to Jen? So 34 is Jen going to die. Ganon. Ay, Diyos ko. Yung mga yun lang yung struggle ko yung bata. Pero so far okay naman. And then next is maganda magtrabaho sa Hong Kong kasi pantay dito yung batas, mapa-helper or amo as long as yung reason is valid. Kasalanan ng amo, magbabayad sila ng malaki. So kapag ni-labor ganyan, pag yung mga among mapagsamantala dito, kapag sinabi ng katulong nila na sige, itatanong ko muna to sa labor, biglang kukulo mga yan. Katulad nung nakaraan, pinagtrabaho siya ng 1 month, and then sabi sa kanya yung babayaran lang daw is 5 days. Sabi niya, yun daw yung compute ng agency. So binigay ngayon sa kanya, ganun lang yung pera. Tapos sabi niya, hindi ko tatanggapin yan, itatanong ko muna sa Hong Kong labor. So tinanong nga niya, hindi niya tinanong, sinabi niya lang yun na magle-labor nga siya, tatanong niya sa labor. Ngayon, tumawag yung agency. Sinabi na mali daw yung compute and yung amo daw yung nagsabi noon. Nagtuturuan na sila. Tapos sabi naman ng amo na yung agency yung nagbigay ng breakdown na yon. So, ngayon, binayaran siya ng buo kung ano yung para sa kanya. Takot sila dito sa labor, lalo na kapag may pinakita kang computation ng labor and sasabihin mo sa amo mo, ito yung binigay ng labor, and then kapag may reklamo ka, tawagan mo daw sila, ganon. Kapag hindi mo daw binigay yung amount na sinabi nila dito, tawagan ko sila. So ganon, takot sila guys sa mga labor kasi pwede silang ma-blacklist and hindi na sila makakakuha ng katulong. Yung kaibigan ko nga, ang dami niyang sinabi about sa amo niya, tapos ipapasa na niya sa immigration, tapos pinasa niya muna sa amo niya and sinabi niya dun lahat ng concern niya na 2-3 bahay nililinisan niya, ganto-ganto, lahat ng concern niya. Ang mali niya is hindi niya pinasa doon sa labor or sa immigration, sorry. Pinasa niya sa amo niya muna. Ngayon nagalit yung amo niya, talagang
mula alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, usap lang sila ng usap. Kasi ayaw nga makipag-areglo ng kaibigan ko. Sabi niya, pwedeng bukas na lang, pagbukasin na natin to, mag-usap ulit tayo bukas. Hindi, ngayon, binudol siya nung amo niya. So sabi ng amo niya, bawiin mo yung sinabi mo, bawiin mo, sabihin mo mag-resign ka kasi family problem, and ibibigay ko sa'yo yung sahod na half month. So wala din. Kasi ang unang sinabi sa kanya, pirmahan mo tong blank paper, and ayun nga, mate-terminate ka na, ganyan, 1 month. So kasi ayaw na daw ng amo niya sa kanya. Sabi niya no need kasi meron na daw siyang termination, break contract. Pero yun nga, nabudol siya. Akala ko alam niya na yun, hindi niya din pala na ano. Basta kasi pag amo mo na din yung kaharap mo, nandun na din yung takot. Pero lakasan lang talaga ng loob kapag ganyan may mga issue. So dito sa Hong Kong is pantay, and then pantay yung katulong tsaka yung amo. Ayan. So kapag maraming beses nang nagrereklamo about food and everything sa amo, is parang sa isang taon 3 beses lang ata sila pwedeng makakuha ng helper, and kapag yung helper na yun break ng break, maraming break, so ma-question sila, and pwede silang hindi na mabigyan ng katulong, hindi na magagrant yung visa. And then next is my day off kami dito. So yung day off is once a week, and then meron din kaming public holiday. Kapag holiday is wala din kaming pasok. So sa ngayong taon meron kaming 14 days na holiday, and depende sa amo. May nagtanong dito sa akin, so kung paano daw pagka pinagtrabaho daw siya sa oras ng holiday? Ang sagot po is babayaran ka ng amo mo. Mag-usap kayong dalawa, and halimbawa sabi niya hindi ka mag-off ngayon kasi kailangan namin ng katulong and holiday, so babayaran ka namin. So yung iba is binibigyan ng times 2, depende sa amo kung magkano bigay. Pero sa iba single pay lang, pero dapat talaga kapag holiday double pay. So yun, usap na lang kayo. And also, kapag day off mo, pwede kang gumala, pwede kang matulog, pwede kang magpahinga. So ako kapag day off ko is lumalabas ako kapag hiking and then beach, mga ganyan-ganyan. Lumalabas ako kapag ganyan. Pero pag mga wala namang importanteng hanas na wala naman akong pupuntahan, is naglalabas lang ako dyan sa labas, bibili ng pagkainin, babalik ako agad dito sa bahay. So ganun lang yung hanas ko kapag day off ko. And then kapag holiday, halimbawa 3 sunod-sunod na holiday, isang araw niyan i-hike namin ng extreme, yung ano talaga malala na talagang pagod kapag katapos ng hike. So pagkatapos niyan is magpapahinga na kami ng 2 araw. Sa city kasi hindi ko na masyadong bet. Nung bago ako dito, masaya na ako makakakita ng temple, picture na ako. Pero ngayon hindi na ako nasa-satisfied. Siguro dahil nasanay na ako na i-explore yung Hong Kong. Nakikita ko yung mga building sa baba kasi nandun kami sa bundok. So nasanay akong ganon. Ngayon hindi na ako natutuwa sa mga daan-daan, sa mga building na nasa baba. Yung parang hindi na ako nasa-satisfied. Kaya itulog ko na lang, ipahinga ko na lang kung wala kaming gala. And then dito sa Hong Kong din is hindi naman ganun kamura yung bilihin kasi yung tinapay nga na isang piraso dito, pinakamura is 3.5 Hong Kong dollars. Sa pera natin is 714.21. Nasa 25 pesos ata isang piraso. Tapos pag mahal pa, minsan yung kinakain ko yung may hotdog sa loob, so nasa 70 yun, 70 pesos sa pera natin. Mahal dito kahit yung bigas is, yung isang kilo is 16 Hong Kong dollars. So sa pera natin is nasa sobra 100. Mahal siya, pero kasi dito kaya naman, lalo pagka yung amo mo is hindi buraot sa pagkain, maiipon mo talaga at maiipon yon. Yung kapatid ko lang ayaw niya dito kasi sabi ko sa kanya, pag dito ka siguraduhin mo na hindi ka malulong sa inom kasi palainom yung kapatid ko, lalo pag barkada, yung ano siya, ewan ko, ano siya sa buhay, yung waldas. Ako nakakatipid pa kahit papano kasi kuripot ako, siya talaga hindi. Waldas talaga. Ayan, so ayun lang. And so far, kapag napunta ka sa mabait na amo, nagpupunta sila sa ibang lugar, sasama ka. Syempre yung iba napupunta sa Japan, sa Taiwan, Macau, ayan, napupunta ng ibang bansa, Ireland, sana all. Ayan, saka dito maswertehan mo yung amo ng mga puti, mababait din naman sila, and hayahay ang buhay. And
yung mga suot nila is nakapekpek shirt, yung mga katulong nila wala silang pakialam. And yung iba talaga, lalo pag maraming katulong sa isang bahay, may sarili-sarili silang kwarto, CR, may ref sa bahay, and hayahayang buhay nila. So maswerte-swerte lang talaga dito, lalo pagka mayroong mga pamilya mo na mag-recommend sa'yo na kukunin ka. Hayahay talaga. Ayan. So, ayun lang guys. Marami pa akong gustong sabihin pero marami pa akong trabaho kasi umaga ngayon. And kakaalis lang ng amo ko papunta sa school. So, yung amo ko wala ka talagang problema. Wala kang iintindihin. And ngayon, masaya lang kami dito sa bahay. Halos hindi na matagal na kaming hindi nagkaanuhan. Last namin yung Chinese New Year nga na yung bata na nag-inarte. Tapos talagang napikon talaga ako. So, ayun lang. And thank you for watching. I love you all. Bye-bye.